Good evening, welcome back ulit sa aking channel, no. Ngayon, pag-usapan naman natin, laging tinatanong nila, no, na pwede ba akong mag-exercise kahit hyperthyroidism ako? So, hyper muna tayo, ha. O tara, kwentuhan tayo. Okay, paglilinaw, no. Ito ay base sa aking experience bilang isang dating pasyente na may hyperthyroid. O tara, start na tayo. Ang totoo kasi niyan, noong kalalabas ko sa ospital dahil sa hyperthyroidism, hindi agad ako pinayagan ni Endo na mag-exercise. Kahit yung simpleng walking ng mahaba, ganon, hindi niya ako pinayagan. Well, ang paliwanag niya kasi dito, no, yung heart rate mo kasi hindi pa natin na i-normalize, hindi pa natin na ibabalik sa normal range, kumbaga. No, sabi ni Doc sa akin, po pwedeng magkaroon ka dito ng heart attack, no? Pwedeng mangyari yun kasi nga, imagine at rest ang tibok ng puso mo 100 plus, 105, 110, no? Sabi niya sa akin, kokontrolin pa natin yan, no? Sabi niya sa akin, alam ko ang walking no, malaki ang benepisyo, pero sabi niya kahit walking hindi muna po pwede. Actually, paglabas ko nga ng ospital, hindi agad ako nakapasok. Siguro mga 10 days pa. Kulang-kulang 2 weeks bago ako nakapasok ng trabaho. Diba, lumabas ako ng July 1, ang labas ako, no? Siguro nakapasok ako kalagitnaan na ng July. Ganon. Nagpahinga muna ako bago niya ako bigyan ng fit to work or clearance, no? Kasi hindi pa talaga po pwede. Imagine yung katawan mo nagtapon ng maraming sustansya, no? Andyan yung nangayayat na ako, yung lakad ko talaga namang konting lakad lang, hihingaling ka eh. Hindi ka gaya nun, madali kang pawisan, dehydrated ka, so bagsak, sa madaling salita, bagsak ang nutrition mo, bagsak yung katawan mo. So sabi niya, kung mag-exercise ka, wala ring mangyayari, no? Pwede ka pang ma-injury kung mamalasing ka, no? So, binawalan niya muna ako mag-exercise. Nakapag-exercise ako, siguro makalipas ang mga kulang-kulang 3 buwan na. Kasi yung first month ko, medyo crucial yung gamutan noon. Talagang tinitingnan nila yung responde ng katawan ko dun sa Tapdin. Tapos sa iniinom kong propranolol or yung Inderal, no? Tinitingnan nila yon. No, nung nakikita naman ni Doc, nung first month ko, no, bumalik na ako sa kanya. Sabi niya, okay, yung heart rate mo, okay naman. Hindi ka na umaabot ng 100 at rest. No, kasi ang normal, 60 to 100. No? Pero, pag nakaupo ako, tumitibok pa rin ako ng, let's say, 80 hanggang 90 beats per minute. No, sabi nga ni Doc, okay naman na yan, nasa normal range, pero ayoko niyan kasi at rest ka. Or nakaupo ka lang pero ang tibok mo parang may pang-activity ka na. Parang ganon. So sabi niya, medyo ibababa pa natin yan ng konti. Pahinga ka pa. Bawal munang exercise. Imagine, naka 1 month na ako nun ha. Nag-medication pero bawal pa rin mag-exercise. So tuloy-tuloy pa rin. The following month, ayan na. Sabi sa akin ni Doc, okay, yung heart rate mo, pumapalo ka naman ng 70 at rest, ganyan. Yung ECG mo wala namang problem, no? Tapos nagigain ka na rin timbang. So pwede ka nang mag-light exercise like walking, cycling, pero hangga't maaari limited pa rin, no? Hangga't maaari sa loob ng 1 linggo, 2 hanggang 3 beses lang. So ganoon. No, kasi hindi mo naman po pwedeng biglain. Tapos syempre yung weightlifting or yung pag-gym, ibinawal niya talaga. No? O kaya yung paglalaro ng basketball, pagtakbo, yung jogging. So ibinawal muna niya yon dahil hindi rin makakatulong. Kasi hindi pa talaga totally okay. Kumbaga bago-bago pa lang akong nagre-recover. So ayaw niyang magkaroon ng injury. No? Baka mamaya kasi kababalik ko lang sa exercise, ang mangyari, no, hindi pasa na yung katawan ko, pwede akong matapilok or mapilayan. So, dinadahan-dahan talaga yung process bago ka makabalik dun sa, alam mo na, sa routine mo. So, ayun, nakabalik na ako, no, 3 months. Sa pangatlong check-up ko sa kanya, ayan na, sabi niya sa akin, okay, ang ganda na ng responde ng katawan mo sa mga gamot, andyan na yung nagigain na ako ng timbang, nakikita niya na
Sabi niya sa akin, ayan na, bumigat ka na ng 3 kilo mahigit. Tapos, maganda naman yung resulta ng test mo, no? Andiyan na rin yung binawasan na niya, yung top D na iniinom ko. So, yun na. Yung propranolol or Inderal, binawasan na rin niya yung dosage. Sabi naman niya sa akin, yes, pwede ka namang mag-exercise na, mag-cycling, it's up to you. Pero hanggat maaari, wag mo namang binibigla yung sarili mo, no? So, ayun, nagawa ko naman, cycling na ako kahit papano, pero hindi naman malayo, no? Tapos yung dumbbell, nakakabalik naman ako, pero yung tama lang, yung light lang, hindi naman yung mabibigat. Tapos, syempre, yung cardio, no? Yung walking, nag-i-start ako ng walking, sasamahan ko ng konting jogging, walking, ganun. Hanggang sa maayos ko na ulit yung stamina ko, yung form ko, no? Andiyan na rin yung kahit papano, naglalaro na ako ng konting basketball, sumasali na ulit ako, pero hanggang isang game lang, mga ganun lang. So, yung tipong mapagbigyan lang yung gusto, pero yung sasabihin mo, bibiglain mo yung sarili mo, no? It's a big no-no. Okay? Tapos, yun nga, ang lagi niya paalala, keep hydrated, huwag mong hahayaang madidehydrate ka o yung tamad kang uminom ng tubig, lalo na kung may activity ka, dahil kasi nga ang hyperthyroid mapapawisin, no? So nagtatapon tayo ng maraming electrolytes niyan, pwede tayong manghina, no? So ayun lang naman, hindi naman naging komplikado, hanggat maaari dahan-dahan lang yung process niya, hindi bigla, no? Kasi mahirap din naman, baka mamaya imbis na hyperthyroid lang yung problem natin, mamaya magkaroon tayo ng heart attack o kung ano pa man, no? So makinig tayo sa payo ng ating mga doktor kung may condition po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. So bukas, i-discuss ko naman yung mga ginagawa kong activity or exercise pagdating naman sa hypothyroidism, no? Kasi magkaiba to, magkaibang atake ang hyperthyroid at hypo, no? So paano, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong support and happy weekend. God bless everyone.